Oo, assistant mo ako. And I know your schedule by heart. Tinawag ko itong pag-ibig para sa aking trabaho. Sabi ni Martin. Ayaw kong makipagtalo. Sabi ko at bumalik para i-enjoy ang ice cream ko. Naubos namin pareho ang ice cream namin. Nang wala sa oras. Bilang nagpasya ay binayaran ko ang bill. Tumayo kaming dalawa pero pinigilan niya ako. What? May natitirang pang ice cream sa mukha mo. Sabi niya. Saan? Kinuha ko ang tissue at sinimulang punasan ang baba ko. Tumawa siya. At kumuha pa ng isang tissue at pinunasan ang ice cream sa gilid ng labi ko. Nakatayo siya kaya malapit sa akin. Like close talaga. Hinila ko ang kamay ko sa coat niya. Para maiwasan ang kaba ay tumingin ako sa ibaba. Tara na. May pasok tayo bukas. Sabi ko at nagsimulang maglakad papunta sa kotse niya. Alam mo, boss ako. Naglalakad siya ngayon sa tabi ko. Magkadikit ang mga braso namin. Yeah, you are. But I'm not. Just for you to know. My boss hates people who late. Ang bastos niya talaga sa mga empleyado niya. Pero hindi sa akin kasi alam kong lagi akong on time. Ginagawa ko ang aking trabaho ng mahusay. Kaya sa madaling salita, hindi ako nagbibigay ng kahit isang pagkakataon na magreklamo siya. Nagkibit balikat ako na may bakas ng ngiti sa labi. Nakatingin sa akin si Martin na may ngiti sa kanyang labi. Tapos sumagalpak siya ng tawa. Hindi ko pa siya nakitang tumawa. Dapat mas tumawa siya. Iba ka talaga, Claire. Tumawa siya. Ngumiti ako sa kanya. Dapat mas madalas mong gawin iyan. Gawin ang ano? Naguguluhang tanong niya. Tumawa ka. Dapat mas madalas kang tumawa. Wala siyang sinabi kundi ngumiti at tumango. Umupo na kami sa kotse niya at nagsimula nang magmaneho papunta sa apartment ko. Sabi mo nanonood ka rin ng cricket. Alin ang paborito mong team? Tanong ko sa kanya. Australia at India. Ang mga taong ito ay nangingibabaw sa mundo ng cricket. Nice choice. Ang akin naman, India at England. Sabihin mo sa akin ang iyong paboritong manlalaro. Tanong ni Martin sa akin. Napakahirap niyan. Napakarami para sa akin. Si Virat, ang kapitan ng India cricket team. Pat mula sa Australia. At madami pang iba. Sino naman ang sa iyo? Tanong ko sa kanya. Mahabang listahan iyon. Pero mahirap talagang pumili. Well, I like David of Australia. Rohit from India. Kane from New Zealand. Dapat tayong pumunta at manood ng laban sa stadium. Magiging masaya iyon. Idinagdag niya. Iyan ang isa sa mga bucket list ko. Ang manunood ng laban ng cricket ng live sa stadium. Sabi ko na naghinip ako ng sandaling iyon. Interesting. Ano pa ang mga nasa bucket list mo? I'm not gonna tell you. Sabi nga nila, kapag sinabi mo ang wish mo sa isang tao, lumiliit ang chance na matupad ang wish na iyon. At sino nagsabi niyan? My grandma's driver's son's best friend's daughter, mother, sister. Okay, naiintindihan ko. At tumawa siya ng tumawa. Nakarating na kami sa apartment ko. Bumabak na kami ng kotse niya. Thanks for the dinner, Martin. I really enjoyed tonight. Ngumiti ako ng buong puso. I'm glad na gustuhan mo ito. Kahit ako ay nagkaroon ng magandang oras ngayong gabi. Sabi niya. At hinawakan ang kamay ko. Inangat niya ang kamay ko. At dinampi iyon sa labi niya. Ilang segundo niyang inilapit sa labi niya ang kamay ko. At diretsyong nakatingin sa akin. Ito ay mas intimate kaysa sa isang normal na halik. After few seconds, binitawan niya ang kamay ko at namiss ko bigla ang init niya.
Ano bang iniisip mo, Claire? Ani ko sa sarili. Magandang gabi, Martin. Magandang gabi, Claire. Sa kabilang banda kay Martin. Though hindi date ang tingin ni Claire, sa isip ko date iyon. Sobrang nag-enjoy ako sa bawat sandali na kasama siya. Siya ay talagang isang kamangamanghang babae. Siya ay matalino, maganda, masipag. Hindi ko maiintindihan kung bakit kinakailangan siyang lokohin ng dati niyang boyfriend. At iyon sa matalik niyang kaibigan. That must have felt horrible. I can't even imagine being in her place. But why do I feel so connected to her? She is my assistant. But she is really beautiful. That's why. Then why? Sa kabilang banda si Claire. Nasa loob ba ang bakla? Isang hindi kilalang boses ang humarang sa aking pagtatayo. Tumingala ako at nakita kong tatlong gwapo at magaganda ang katawan na lalaki na umaaligid sa table ko. Sinong mga lalaking ito? Excuse me? Sino kayo? Tumayo ako. Bago ka lang dito. Nagsalita ang lalaking may dirty blonde hair this time. Oo, sagot ko sa kanila. Pero hindi niyo pa rin sinasagot ang tanong ko. Tatlo lang kaming nakakakilala sa amo mo. Ngayon sabihin mo sa amin kung nandito ba siya. Ang unang lalaki na may itim na buhok na may itim na suit at pantalon. Maaaring ito sina Theo, Peter at Scott. Oo, nasa loob siya. You may go. Ngumiti ako at sinanyasan silang pumasok. Thanks, Scott. Ang pangatlong lalaki na tahimik sa lahat ng oras, ito ang bumulong. Katapos noon, ay pumasok na silang lahat sa opisina ni Martin. After a minute or so, may intercom beep. Tumayo na ako para pumasok. Kumatok ako sa pinto. Narinig ko ang boses ni Martin. Come in. Bilang isang cue, pumasok ako. Nakita ko ang lahat ng tatlong lalaki na magarbong nakaupo sa mga upuan. Dapat talaga silang magkaibigan ni Martin. Otherwise, sitting so relaxed with ease in front of Martin, I think walang makakagawa noon. Claire, tawag ni Martin. Yes. Meet my three idiots who happen to be my friends. Theo, Scott, and Peter. Yung lalaking unang nakausap sa akin ay si Theo. Tapos yung pangalawa ay may dirty blonde na buhok, ay si Scott. At yung nagsalita lang ng thank God ay si Peter. Hi everyone. Nice to meet you. Napatingin ako sa kanilang lahat. Theo was genuinely smiling at me. Scott was giving a flirty smile. While Peter, the silent guy, just nodded. Hi Claire. It's good to meet a girl who has got Martin impressed so much. Nakangiting wika ni Theo. I have a habit of proving myself impressive to everyone. Isa lang sa kanila ang kaibigan mo. Nagkibit balikat na lang ako. Gusto ko siya dude. Tumawa si Scott. Hey, single ka ba sweetheart? Tanong sa akin ni Scott. I am darling, but just not for you. Tinapik ko ang balikat niya. Magaling talaga siya. Sabi ni Peter this time. Sa wakas may nasabi ka. Sabi ko kay Peter. Si Peter ay introvert sa amin. Sabi ni Martin. Hintayin mo lang at makilala mo siya. Drama king talaga siya. I see. Tumango ako. Claire, pwede bang gumawa ka ng special coffee mo para sa aming lahat? Tanong ni Martin. Nagtanong? Hindi inutusan? Bro, nagtatanong ka na hindi mo siya inuutusan? You are whipped, Peter said laughing. Whipped? What does he mean by that? Does he mean... Shut up, Peter! Sumigaw si Martin. I will be on it. At ngumiti ako. It was great to meet you all.
I had a blast. Isipin mo na lang ang hiling ko na maging single ka. Sabi ni Scott. See you around, Claire. Sabi ni Theo. Goodbye, Claire. Nakangiting sabi ni Peter. Sa kabilang banda kay Martin. Bro, you weep. Nagsimulang tumawa ng malakas si Theo. Ano bang pinagsasabi mo, Theo? Iritadong tanong ko. We are not blind, Martin. We could clearly see you like Claire. Sabi ni Peter. Hindi naman sa ganoon. You guys need to calm down. So if it is okay, I ask her seriously. This time for a date. She is really smart, bro. Si Scott naman ang nagsabi sa pagkakataong ito. No. Medyo napasigaw ako. See? You like her. Martin likes a girl finally. Yes. Literal na kumanta silang lahat. Ask me why. Why I am even friends sa mga baliw na mga ito. Sa kabilang banda si Claire. Claire, tumatakbo si Natalie at nakangiti sa table ko. Natalie, kinaya kong excitement niya. Guess why I am so goddamn happy? Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Nag-propose si Carter? No. Well, I wish he pops the question soon though. We have been dating for 4 years now. So ano iyon? I got the promotion. Ngayon ako ay marketing executive na. Oh my God. Congratulations, Nats. I am so happy for you. At niyakap ko siya. She was really so deserving sa promotion na ito. Noong kasama ko sila ni Carter, nakita ko kung paano siya nagtatrabaho sa gabi. Tuwang-tuwa at proud ako sa kanya. Maraming salamat, Claire. Magse-celebrate tayo mamaya. Kasama sina Carter, Mila at boyfriend niya sa VIP club. It's my treat. No excuses. Nats, hindi ko alam. You will get to know. I said no excuses. Come on now, today's my big day. Pretty please. I chuckled at her face. Okay. O sige. Susunduin ka namin mamayang bandang 8 ng gabi. Okay? Magsuot ka ng isang sexy. Ngayong gabi, kailangan mong kumuha ng lalaki at manliligaw. Kumindat siya sa akin at umalis na siya. Napailing na lang ako. Kabilang banda si Martin. This is every time story para sa akin. Ang mga taong ito ay nagpasya na magkita sa isang club para sa mga inuman at ilang malinaw na dahilan. Nakarating ako sa club 20 minutes ago para rin sa tatlong ito. Ayon sa kanila, umaabot na ng 5 minutes si Theo. Si Scott ay nasa parking lot at si Peter ay nasa gate ng club. Ang mga pahayag na ito ay sinabi na nila 10 minutes ago. Sa kabilang banda si Claire. Ano ang dapat kong isuot? Tanong niya sa kanyang sarili. Noong nagde-date kami ni Caleb, ilang beses na kaming nag-club. Heavy drinker siya. Lahat ng mga kaibigan niya ay mahilig uminom. Wala naman akong masyadong problema sa ganyan. But then, they used to misbehave. Nagkamali pa sila sa akin. Nang sabihin ko kay Caleb ang tungkol dito, hindi niya ako pinansin. He said that they were just goofing with me. But I knew. Those stairs weren't just goofing up. They were dirty stairs. Anyways, nakaraan na iyon. Ngunit kung minsan ang lahat ng mga damdamin iyon ay lumalabas at nakakaramdam ako ng sakit dahil labis akong nasaktan. Pagkatapos ng 10 minuto ay dumating sina Natalie at Carter para sunduin ako. Narating namin ang club sa loob ng halos 10 minuto. Kasama si Carter na nagrereklamo tungkol sa kung paano naghahanda si Natalie ng napakabagal. Sabi ko ayos lang. At kaming mga babae nangangailangan ng oras para maghanda. Napakaraming napupunta sa pagbibihis.
Pagpasok namin sa club, naramdaman ko na bumalik ako kay Caleb. Ang mga club ay bagay lamang para sa kanya. Hinihintay kami ni Mila at boyfriend niya na si Lucas. Maya-maya ay pumunta si Carter at umorder ng mga inumin para sa amin. Nagsimula kami mag-usap nila Natalie tungkol sa mga random na bagay. Ipinaliwanag din ni Natalie kung ano ang kailangan niyang gawin bilang isang marketing executive. Ladies, here are your drinks. What are you talking about? Tanong ni Carter. Sinasabi ko na ang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ay sobrang hot. Sinimulan siyang asarin ni Natalie. What? Who is that guy? Is he more than hot than me? Darling? Naiinis na tanong ni Carter. Carter, relax. Nagbibiro lang siya. Alam mo naman kung gaano kaniya kamahal. You guys are literally the cutest couple in here. Tumawa ako sa kanila. Napatingin si Carter kay Natalie ng may hinala. Babe, syempre ikaw ang hot. Nakangiting sabi ni Natalie. Tinampal siya ng matamis ni Carter. Okay, pumunta na kayo sa dance floor at magsaya. Sabi ko habang kinukuha ang unang shot. At ikaw naman? Tanong ni Mila. Sasama ako. I need drink in my body first. At napangiti ako. Sige, halika na. Niyakap ako ni Natalie at pumunta sa dance floor. Kasama si Carter. Sumama si Mila kay Lucas. Kinuha ko ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima at pang-anim na shot. At maya-maya ay 10 shot. Welcome here the drunk Claire. Sa kabilang banda si Martin. Sa wakas ay nasa club na sina Theo, Scott at Peter. Nagkukwentuhan na sila. Maya-maya lang ay bumagsak ang paningin ko sa isang babae nakasuot ng green satin top na may black jeans. Siya ay... Oh my God. Siya ay si Claire. Anong ginagawa niya dito? Come on, Martin. It is not only you who is allowed to come to the clubs. I mean, I never thought of her as a clubbing person. And by the looks of her, she was completely wasted. Why is she alone? I excused myself from the guys at pumunta sa kanya. Claire, tinapik ko ang balikat niya. Lumingon siya at binigyan ako ng nakakalokong ngiti. Hey Hati, sabi niya. Lasing na lasing siya. Anong ginagawa mo dito mag-isa? No, hindi ako nag-iisa. I'm here with my boyfriend. At namula siya. Boyfriend? Sinong boyfriend mo? Ikaw. At nagsimula siyang tumawa. Napangiti ako. Walang literal na saysay na magtanong sa kanya ng kahit ano. I bet kung maalala pa niya ang pangalan niya. Habang lumilingon ako sa paligid ay nakita ko si Natalie na sumasayaw kasamang isang lalaki. Kasama si Mila, ang receptionist ko, at papalapit sila sa akin. Hello, Mr. Francisco. Magalang na sabi ni Mila. Kasama niyo ba si Claire? Oo. Nandito lang kami para i-celebrate ang promotion ko. Sagot ni Natalie. Sige. You all can enjoy. Ihahatid ko na lang si Claire sa bahay niya. No. We will drop her. Aalis na kami. Nagsalita ang lalaking kasama ni Natalie. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Matigas na sabi ko sa lalaki. Sigurado ka ba, Mr. Francisco? Tanong ni Mila. Of course, Mila. Boss niyo ako. Hindi ako kaaway. Okay. Good night, Mr. Francisco. Iuwi na kita, Claire. Pinulupot ko ang kamay ko sa baywang niya at inilagay ko ang isang kamay niya sa leeg ko. Pero boyfriend kita, di ba? Bakit hindi tayo pupunta sa bahay mo? Tanong niya. Claire, lasing ka na. Baka dahil dyan hindi mo na nakilala na ako si Martin. Boss mo ako. Remember? Oo, kamukha mo siya.
Pero hindi pwede maging siya ikaw. No. Bakit? Bakit hindi ako pwedeng maging siya? Because he's just a handsome and a hot intimidating and such a workaholic. Hindi siya pwede dito sa isang club. Guwapo at hot? Miss Martinez? I'm sorry to say, but I am Martin Francisco. Believe it or not. Nakaupo na kami ngayon sa kotse ko, papunta sa bahay niya. Sa buong biyahe, patuloy na nagsasalita si Claire ng mga random na bagay. Minahal ko ito. Hindi ko pa nakita itong side niya. Siyempre sa opisina siya ay palaging sumusunod sa aking mga utos. Claire, nandito na tayo. Nasaan ang susi ng bahay mo? Tanong ko sa kanya. Sabay tapik sa kanya ng ilang beses. Sa coat ko. Nakapikit niyang sabi. At nasaan ang coat mo? Tanong ko, halos alam ko kung ano ang isasagot niya. Sa club. At tumatawa siya. Hey Claire, wake up. We are at my house. I softly tap on her cheek. Hayaan mo akong makatulog please. Nakasubsob siya sa dibdib ko. Napabuntong hininga ako at umiling. Binuhat ko siya in bridal style at dinala sa guest room. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama. Hinubad ko ang sandals niya, ang kanyang relo, at ang kanyang earrings. Umupo ako sa tabi niya sa kama, habang nakatingin sa kanya. Siya ay isang kamamanghang babae. Napakatapang niya. Mabait, matalino, masipag, at maganda. Hinaplos ko ang mukha niya. Napansin kong umiiyak siya. May binubulong siya sa kanyang pagtulong. Claire, sinubukan ko siyang gisingin. Claire, mahina kong sabi. Bakit nila ginawa ito sa akin, Martin? Bakit niya ako niloko? Sinabi niya ito sa kanyang pagtulong. So tungkol ito sa ex-boyfriend niya. Hindi man lang niya ako binigyan ng closure. Ang best friend ko. How could she do this to me? I am not good enough? Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Alam kong hindi siya lasing kaysa sa dati. Hindi pa ba ako sapat? Claire, please don't cry. You are such a wonderful woman. Napakaganda mo, matalino, masipag at mabait. Alam ko iyan. Huwag mo nang iyakan ang walang kwentang lalaking iyon at ang kaibigan mo. Hindi ka talaga nila deserve. Hinaplos ko ang pisngi niya. Sa tingin mo talaga? Sabi niya. Of course I do. At alam mo kung ano ang mga iniisip ko. Ano? You deserve the world. I smile. And I am going to give you that. Sabi ng isip ko. Maraming salamat. Alam kong tinutukoy niya ang naunang bahagi. Good night. Kailangan mo nang magpahinga. I took one last glance at her. At aalis na sana ako. Nang hawakan ni Claire ang kamay ko. Pakiusap. Dito ka na lang. Bulong niya. As much as I like the fact she said to stay. Alam kong baka hindi niya magustuhan kapag nagising siya bukas na nandito ako. Naisip ko na lang na mananatili ako hanggang sa makatulog siya. Kapag nakatulog na siya, ay diretso na ako sa kwarto ko. Sige. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Humiga ako sa tabi niya. Nakapatong ang ulo niya sa kaliwang braso ko. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa katawan niya. Gusto kong maging maganda ang pakiramdam niya sa sarili niya. Sa kabilang banda si Claire. Napasigaw siya. Sa sobrang sakit ng ulo niya. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata upang makita ang sarili sa ganap na kakaibang kapaligiran. Hindi ito ang kwarto ko. Oh my goodness, nasaan ako? Tumingin ako sa paligid ko. My God. Martin is sleeping beside me.
at nakapulupot ang mga kamay niya sa buong katawan ko. Anong nangyari kagabi? Tiningnan ko ang damit ko. Parehas pa din kagabi. Wala akong naramdamang sakit sa ibaba. For sure walang nangyaring masama. So magugustuhan mo ba kung may nangyari sa atin? Wait, sino ang nagsasalita ng ganoong kalalim na boses? Siyempre walang iba, kundi si Martin Francisco. Bakit ba lagi mo na lang akong tinatakot ng ganito? Hindi ba pwedeng simpleng hello or hi muna? Snappy in the morning. I don't blame you. You must have a massive hangover. Tumayo siya at umupo sa tabi ko. Wala naman tayong ginawa kagabi, di ba? Mahinang tanong ko sa kanya. No, nothing. I think you should by now know I wouldn't take any advantage of you. Medyo nasaktan siya sa pagsasalita. I'm sorry. I didn't mean it way. Kaya lang wala akong maalala kagabi. Walang nangyari. I saw you at the club. You was completely wasted. Your friends were dancing, so I told them I will drop you off. When we reached your home, you told me you forgot your keys in the coat which is in the club. Kaya isinama kita sa bahay ko, which is this. Sinabi niya ang lahat sa isang hininga. And after reaching here, sana hindi na lang kita pinaghirapan. Well, you spoke your heart out. That's not at all any trouble. Nagkibit balikat siya. What? Anong sinabi ko sa iyo? Better be not some embarrassing stuff. Napahawak ako sa mukha ko. Nagsalita ka tungkol sa iyong dating boyfriend at matalik na kaibigan. At ikaw... Oh my gosh, wait. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko ang lahat ng sinabi mo. I'm not worth it. Closure. You deserve the world. Sabi ni Martin. I'm so very sorry. Narinig mo ang lahat. Hindi ko talaga sinasadya. You are my boss. For God's sake. Please just ignore and forget everything I said. Hey, don't do this. Yes, I am your boss. But you should not regret expressing your emotions. It's completely alright to do that. Maraming salamat, Mr. Francisco. I really appreciate it. Ngumiti ako ng totoo sa kanya. Okay, now enough of talking without brushing our teeth. You get freshened up. I told Mason to pick some couple of work outfits. He will be here any minute. After that, we will have breakfast and head to the office. Only if you are hungover free. Martin, you didn't need to do that. I could have go home. And plus, of course, I am coming to the office today. Sigurado ka ba? Of course, today is the big presentation of yours. Darating na ang Italian client na matagal na nating hinihintay. And if I stay home, who will handle your beast mode in the office? Sabi ko at bumangon na ako. At beast mode? Beast mode ba talaga ako sa opisina? Sabi niya na papalapit sa akin. You bet. Claire, bring the photocopy of this document. 2 lattes, please. Call the sales executive right now. Book a reservation in Hyatt. Tell Mason to pick my suit. At madami pa siyang sinabi. I mock him. At hindi ko alam kung kailan siya nakalapit sa akin. Magkadikit ang ilong namin. Hinawakan niya ang isang kamay ko. Sa kabilang kamay, inipit niya ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. I bet narinig niya. Napatingin ako sa mga mata niya at nakita kong nakatitig naman siya sa akin. Ibinuka ko ang labi ko para magsalita pero hindi ko magawa. I think I can show you my best mood somewhere here, he said in husky voice. Marahan niyang ipinahid ang daliri niya sa ibabang labi ko. Martin,
Hindi nakapagbitaw ng salita. Ganun ang epekto niya sa akin. Para sa karagdagang kahihiyan, 2 boses ang sumabog mula sa ibaba sa palagay ko. May tao pa ba sa bahay? Oh my God! Bulong ni Martin at umiwas ng tingin. Tumingin ako sa kanya nang may pagkalito. Ang mga kapatid ko iyan. I'm sorry. Sabi niya at iniwanan akong bumaba. And very worthy. I miss his warmth the second he left me. Siguradong sobrang kakaiba ang kinikilos mo, Claire. Bulong ko sa aking sarili. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa 2 kapatid ko. Good morning, Kuya Martin. Panunuyan ng kapatid kong si Emily. Bakit ang tagal mong bumaba, Kuya? Tanong ni Sebastian. Busy lang ako. Sabi ko at pumunta sa kusina. Sakto namang bumaba si Claire. Nakabihis para magtrabaho. Ganun siya kabilis magbihis. I see. Busy sa isang babae. Ngumiti si Emily. Ang kaso, ayaw niya sa akin one night stand culture. I told her that I am waiting for my girl. And one night stand is just a distraction. But Melcy, I called my little sister, being a girl. She says I am a heartbreaker. Melcy, you are getting it wrong. I told her. Kung gayon, sino ang magandang babae na ito? Tanong ni Sebastian nang nakatingin kay Claire. Ako si Claire Martinez, personal assistant ni Mr. Francisco. Kapatid mo. Nagpapakilala siya. So anong ginagawa mo dito? Bago magtrabaho. May pagdududang tanong ni Melcy. Actually, she got in trouble last night. Tinulungan ko siya. She just stayed in. Okay? Or may iba ka pang itatanong, Emilia Francisco? Magkatabi ba kayo natulog? Tanong ni Messi. No. Emilia, now stop it. I raised my voice a little. I normally don't do that with these guys. Okay, I'm sorry. I'm sorry, Claire. It's just that my brother has a habit of sleeping with random girls. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Claire. Ayos lang. Being his assistant, I actually do not know about this habit. Sabi niya na binigyan ako ng mapanuksong ngiti. Ano ba itong babaeng ito? Nakilala niya ang aking mga kaibigan na sobrang bastos sa sinumang babae na ipinakilala ko sa kanila. Ngunit sa kanya ay nagiging sobrang palakaibigan. Yung kapatid ko na ayaw sa kahit sinong babae na sinabi ko sa kanya. Nakikipagkaibigan ngayon kay Claire. You are lit, girl. We are going to be such good friends. Binigyan ng ngiti ni Messi si Claire. Claire, I might introduce myself as this Duchess brother, Sebastian Francisco. Pero mas gusto ko kapag Seb ang tawag sa akin ng mga tao. Ano bang meron sa dalawang ito? Kung ano-anong sinasabi nila sa pagpapakilala sa akin. Well, it's nice to meet you, Seb. Ngumiti si Claire. Tulad ng matalino, sagot ni Seb. Now you there, mister. Bigyan mo kami ng almusal. Malilate na kami sa school. Utos sa akin ni Melcy. You are really younger, sister. Why are you so bossy? And no, I'm not giving you with any food. For your kindness and information, sinunog kong kusina habang nagluluto noong high school ako. Gutom na ako. Angal ni Seb. Ako rin. CEO ng napakalaking grupo ng kumpanya ay hindi marunong magluto. Tumango si Melcy. Remind me why I have spoiled her so much. Melcy, you are such a... I was about to hit her with a pillow when Claire's voice stopped me. If you guys don't mind, I can cook for you. Mahinang sabi niya.
Marunong ka bang magluto? Nanlaki ang mga mata ni Emily sa pag-asa. Iilan lang ang natutunan ko sa nanay ko. Pero sigurado akong magugustuhan ninyo. Salamat, Claire. Sabi ni Seb. Claire, you don't need to do this. I'm sure kayang-kaya na ng mga ito ang mga sarili nila. No, Martin. It's completely alright. Maybe you can take this as a thanks for last night. Matamis niyang sabi. At ang sabi ng nanay ko dati, ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw na ito. Hindi mo dapat papalampasin ito kahit anong mangyari. I wouldn't take it as a thank you. But fine, kung magluluto ka. Sa kabilang banda si Claire. Ready na ang almusal, guys. Sigaw niya sa kusina. Wow, parang nanay ako. Coming. Narinig kong 3 boses. Habang nagluluto ako ng almusal, ay naghahanda si Martin para sa trabaho. Nagpalipas din siya ng oras sa pakikipag-usap sa kaniyang mga kapatid. Napansin ko wala siyang masyadong oras mula sa trabaho para makasama ang kaniyang pamilya. From now on, I will ensure he will get at least one day or have to spend with his family and friends. Medyo narinig ko ang usapan nila. Kadalasan ay nagtatalo sila tungkol sa isang bagay na hindi ko sigurado. Pero alam ko magkapatid ito laban kay Emily. She sounded sweet but pretty good. Parang gentleman si Sebastian. Matured na parang kapatid niya. Anong almusal natin? Anong almusal natin? Tanong ni Seb nang makaupo na silang lahat sa mesa. Gumawa ako ng burrito, bacon at itlog, at ilang strawberry smoothie. Inilagay ko na lahat sa mesa. Oh my God! Parang napaka-tempting ng lahat. Bulalas ni Emily. Unang kagat ng burrito ni Martin. Kinakabahan ako mula sa loob. Ang totoo lang, hindi pa ako nakapagluto ng mag-isa at hindi para sa mga tagalabas. Bakit hindi ikaw ang chef ko, Claire? Napakasarap ng burrito na ito. I can eat hundreds of them, sabi ni Martin. Salamat. Gumisi ako sa kanya. Kumain kaming lahat ng almusal. Nakaramihan ay si Emily ang kausap. Parehong nagustuhan ni Seb ang almusal. I'm really glad na gustuhan nila ito. Claire, you have got to explain my brother. He is just being completely paranoid. Sabi ni Emily sabay lagay ng kamay sa kanyang balakang habang tinatapos namin ang aming almusal. It's just a date, Martin. Are you sure overreacting? Sabi ko. She is 17. I went on my first date when I was 15. Okay, fine. Just a dinner date. No going to his place. And he shouldn't come to our place. Yes. Messi replied. Ngayon dapat na tayong umalis, Emmy. Medyo late na tayo. Claire, maraming salamat para sa masarap na almusal. Sabi ni Seb pagkakuha ng kanyang bag. Salamat, Seb. Ngumiti si Claire. Claire, please be in touch. I will drop by the company sometime soon. I'll meet you. And to trouble my lovely brother, niyakap ako ni Melcy at pinaningkitan si Martin. Bye, kuya. Ingat. At nagyakap sina Seb at Martin. Ngayon kahit sabihin mo ang lahat ng masama tungkol sa akin, mananatili pa rin akong kapatid mo. Yakapin mo ba ako o ano? Tanong ni Martin kay Melcy. As much as you annoy me, your hugs are still the best. Humagikgik si Melcy at niyakap siya. Sa kabilang banda si Martin. Nakita kong nakatingin sa amin si Claire na may matamis na ngiti. Marahil ang hinahangaan niya kami at namimiss ang kapatid niya. Dapat ko siyang bigyan ng bakasyon para makapunta siya sa California para makita ang kapatid niya. Pagkaalis ng mga kapatid ko, nilingon ko si Claire.
para magpasalamat pero tinalo niya ako. Say anything but thank you. I think I have had enough thank you sa buong buhay ko. Claire, iba ka talaga. Napakamot ako sa aking noo. Let's leave now. Super late na tayo. Nagkibit balikat siya. Tumango ako at umalis na kami papuntang trabaho. Sa kabilang banda si Claire. Claire, sa opisina ko. As usual, boses si Martin ang narinig ko sa intercom. Napangiti ako. Kinuha kong notepad ko at pen at pumunta sa opisina niya. Kumatok ako sa kanyang pinto at pumasok na ako. Yes, Martin. Claire, I need you to tell Charles, my pilot, to prepare the flight for Athens. I will be flying out little late tonight. Pero wala namang meeting doon. Dahan-dahan akong nagsalita. Ayaw kong manghimasok pero nagtanong pa rin ako. I do. You don't know about this meeting. Dahil walang meeting. I'm going there to meet my parents. Nandoon sila para magbakasyon. And I really don't know the reason why they have called me there. Okay. So there isn't any work thing. No. Babalik ako sa weekend. Napakindat siya. Sige. Gagawin ko na ang trabaho ko. Tatalikod na ako para umalis nang may sasabihin pa siya. Claire, kung wala ako, dadaan si Theo para i-check ang lahat once in a day or two. I-update mo na lang siya sa lahat. And of course, any major problem, you can always call me. Of course, don't worry about here. Enjoy your family time. At ngumiti ako sa kanya. Tumango siya at umalis na ako doon. I sat at my desk wondering why I was wondering so much about Martin's sudden trip. Weird, isn't it? Ang ibig kong sabihin ay makikipagkita lang siya sa kanyang mga magulang at magsaya. I don't know, I'm feeling little disappointed na hindi ko siya makikita ng isang linggo. We are not in a relationship to start missing him. Malamang mamimiss ko ang pag-uutos niya sa akin na parang isa akong robot. O baka naman nag-o-overthink lang ako as always. Claire, I'm sorry. Mabilis akong tumayo sa upuan ko. Anong iniisip mo? Puno ang saya ng boses ni Martin. Wala. I will not buy that. At ngumiti siya. Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang iniisip ko. Sa tala sa trabaho, nagawa ko na ang sinabi mo sa akin. Pumunta ako sa harap ng table kung saan siya nakatayo. Parang gusto kong tumayo ng malapit sa kanya. Bakit ba ako nagkakaganito? Fine, aalis na ako. I will email you things which you need to do daily. Sabi niya, have a safe flight. Are you okay, Jen? He gently pressed my arm. Yes, I am good. I gave a tight-lipped smile. You never shattered in front of me. What's special today? Tanong niya habang nakataas ang kilay niya. Wala. Medyo inis na sabi ko. Mamimiss mo ba ako? Lumapit siya ng kaunti sa akin. Mamimiss kita? Ako? No. Kinaway ko ang kamay ko. Napabuntong hininga siya. Your face tells a different story. Ngayon ay lumapit na talaga siya sa akin. The worst part, I couldn't go back. I was already touching the table. You don't have flight to catch? I folded my hands around my chest, hoping to make little distance between us. Ako ang may-ari ng flight, Claire. Ngayon ay ipinatong na niya ang kanyang kamay sa mesa, na tuluyang nakakulong sa akin. Anong ginagawa mo, Martin? Tanong ko sa kanya. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, ay nasa labi ko na ang labi niya.
Dahil sa gulat ay napapikit ako. Naramdaman ko ang paghila niya papunta sa baywang ko. Malambing na hinalikan ako ni Martin. Pero bakit niya ako hinalikan? Para suportahan ang sarili ko. Nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Hindi ko pa siya hinalikan pabalik. I mean, paano siya? Boss ko siya. Sa huling pagkakataon, hinalikan niya ako sa labi. Nang imulat namin parehas ang aming mga mata. Ang kanyang mata ay nagdala ng init, pag-aalaga. Marahil tulad ng habang ako ay lubos na naguguluhan, dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay niya sa baywang ko. Bago ko marinig ang sasabihin ko, sinabi niya, "Goodbye, Claire. Miss me." At umalis na siya ng ganun-ganun na lang. Gulong-gulo ako pagkatapos ng halik na iyon. Thousand thoughts running marathon in my head. Bakit niya ako hinalikan? May gusto ba siya sa akin? At bakit ngayon? Nag-enjoy ba siya? At kahit hindi ko siya magawang halikan pabalik, nag-enjoy ako. Yun ay isang impyerno ng isang halik. Sa kabilang banda si Martin. Hinalikan ko siya. Hinalikan ko si Claire. Hinalikan ko ang personal assistant ko. Oh my God. Iba't ibang emosyon talagang nakita ko sa mga mata niya nang magpaalam ako sa kanya. Sa totoo lang, naisip ko na medyo nadismaya siya na hindi siya sumama sa akin. Baka nagkamali ako. Kaya hinalikan ko siya. Hindi ako nagkamali. Though she didn't kiss me back, hindi rin niya ako itinulak. Sa totoo lang nabigla siya. Pero sa loob-loob ko, alam kong nag-i-enjoy siya sa halik. Hindi ako makapaghintay na bumalik sa kanya. Hindi ako tatawag o magme-message sa kanya ngayon. Bibigyan ko siya ng oras para matunaw ang lahat ng ito. Nakarating ako ng ligtas sa Athens. Malapit ko nang marating ang vacation villa ng parents ko. 2 linggo na silang nananatili doon. Nasa New York si Melcy at Seb dahil may school sila. Nakarating na ako ng villa. Ang villa ay moderno sa arkitektura. Ang nanay ko ay isang architecture, kaya pinipili niya ang bawat hotel o bahay na titirahan niya ng buong inspeksyon at lahat. "Hey, Mami!" Niyakap ko siya mula sa likod habang nakaupo siya sa damuhan kasama si Daddy sa tabi niya. "Martin, nandito ka na, anak ko." Lumingon siya at nakangiti sa akin. "Yes, Ma'am. I told you nung nakasakay na ako sa flight." "I know. But I am meeting you after so many days. I can't believe you are here." May isang taong tinatawag mong daddy na nakatayo dito. Narinig ko ang boses ng daddy ko na nagkukunwaring nasasaktan. "Dad, paano kita nakakalimutan?" Ay shackled at niyakap ko siya. "Kumusta ang flight mo?" Tanong niya sa akin. "Good as usual. Now you guys tell me, how is your holiday going?" "Best. We are really enjoying ourselves. Di ba, Nick?" Ang aking ina ay buong mapagmamahal na tumingin kay Daddy. "Oo, my love." Kinurot ni Daddy si Mommy. My mom and dad still behave na parang high school sila. High school sweetheart sila. "Mommy, ano po ba ang dahilan ng pagtawag mo sa akin ng madalian?" Tanong ko habang humihigop ng kape. "Yes, Dad. I called you here to meet a girl. You will go out with her for dinner. You will get to know her. And if you like her, and she likes you, which I know she will, we can proceed with further discussion." Unti-unting ibinagsak ng mami ko ang bomba. "Ma'am, alam mo na nasa airport pa ang eroplano ko. Gusto mo bang bumalik ako kaagad?" "Martin, just one dinner. It won't harm you. Please. She is a nice girl." "Ma'am, no.
I'm not getting married right now. At hindi kapag hindi ko pa nakikilala ang babaeng mahal ko. Martin San, just give this girl a chance. You never know. She can be your girl, your soulmate. Dad, not you too please. Bakit di mo naiintindihan? Naiirita na ako sa patuloy na pagkukumbinsi sa akin na magpakasal. Dear, please, try and understand. Just met her once. Please, for me. Sabi ng nanay ko with her most pleading tone. Paano ako tatanggi ngayon? Fine, I will do it. I will meet her just once. Huwag kang mag-alala. Kapag nakilala mo siya ng isang beses, siguradong magugustuhan mo siya at makikilala mo siya ng higit sa isang beses. Let's see. Kailan ko siya makikilala? Mamayang gabi kakain ka kasama niya. Sagot ng daddy ko. Impatient? Kumindat si Mami. Ma'am, kailangan kong bumalik sa New York para magtrabaho. Kay Claire. Yes. Alam ko kung gaano ka-workaholic. Napangiti ako. Matapos ihanda ang date namin ni Stephanie, tinawagan ko si Theo. Hey dude, just check on the office. Nandoon si Claire. She will manage it well. But just go there once. Tell me how is Claire. Okay. By the way, curious ka talagang malaman ang tungkol kay Claire. Naririnig ko ang panunukso sa tono niya. May dahilan iyan. At ano naman ang dahilan? Kung tatanungin ko. Hinalikan ko si Claire bago ako pumunta dito. What? You kissed her? So you like her? Yes, my best friend finally likes a girl. Tumahimik ka, Theo. Hindi ako mapakali dahil in love ang best friend ko. Kinanta niya ang huling bahagi. Theo, now we are going too much. I have just kissed her. And she didn't kiss me back. I can't just left like that. Bakit mo ginawa iyon? Sigaw ni Theo. And I'm sure kahit wala ako sa tawag niya, maririnig ko na ganun na lang. Ganun siya kalakas. I don't know. I thought to give her time to process all that. Pagbalik mo gusto kong kausapin mo siya, okay? Utos sa akin ni Theo. I can. If my mom doesn't set me up with one of her friend's daughter. What happened? I'm going to meet a girl, Stephanie, for my supposed marriage. What? You can't do that. Hinalikan mo si Claire, na alala mo ba yun? Yes, I do. I just meeting her for the formality. Fine. Pupunta na ako sa opisina mo para makita si Claire ngayon. Pagtatapos ni Theo. Okay. Pero wag kang magbigay ng kahit anong pahiwatig tungkol sa akin. Alright. I hope your date worst with that girl. Bye. Sabi ko kay Theo. Sa kabilang banda si Claire. Kinabukasan, nang umalis si Martin, na-overwhelm pa rin ako sa nangyari kagabi. Ang halin. Hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol dito. Kahit kay Natalie, o kay Mila, o sa aking kapatid. Kasalukuyan ako nagtatype ng report na kailangan kong i-email kay Martin bago ang tanghalian. Good morning, Claire. Isang boses ang nagpatigil sa pag-type ko. Tumingala ako para hanapin si Theo sa desk ko. Isang ngiti ang nabuo sa aking mukha. Theo seems nice guys nung makita kami kanina. Good morning, Theo. How can I help you? Tumayo ako. A perfect assistant tone I see. I have got habitual to it. I shackled. Good. How's everything going? Any trouble? Not for now. I was just typing sales meeting report to email to Martin. Have you heard from him? Tanong ko sa kanya. Yes. Tinawagan niya ako ngayon.
para sabihin lang na pumunta ako dito at tingnan ang lahat. Sabi ni Theo. Hindi siya nagbigay ng kahit anong ekspresyon o pahiwatig na alam niya ang tungkol sa halik. O napag-usapan ba nila ito ni Martin? Okay, may sinabi ba siya tungkol sa akin? I mean, any specific work for me? Sinubukan kong tanungin siya ng isang beses. No, he didn't mention anything about you. Just in case na mahihirapan ka sa kahit ano, tawagan mo ako. Kaya hindi man lang siya nagtanong tungkol sa akin. Baka nag-overreact lang ako sa isang halik lang. Makakalimutan ko rin sana siya. Isang halik lang iyon. Pero bakit in the first place, hinalikan niya ako? Wala siyang sinabi sa akin pagkatapos ng halik. Umalis na lang siya. Masyado yata akong nag-overthink. Hindi na rin niya maalala ang tungkol dito pagbalik niya. Pero ako, I kinda enjoy the kiss. Siyempre ginawa ko. Ramdam ko pa rin ang hininga ng labi niya sa labi ko. Dapat ko na rin ba kalimutan? Sa kabilang banda si Martin. Hinihintay ko si Stephanie sa isang napakagarang restaurant. Ang aking ina ay nagpa-reserve para sa date. Talagang kamanghang-manghang. Ang pinakamagandang bahagi ay yung live na musika. Remind me to take Claire to a restaurant with live music. She will surely love it. Kasalukuyan akong naghihintay sa babaeng ito sa loob ng 30 minuto. 1 minuto pa at aalis na ako. Sa ganoong paraan makukumbinsi ko si Daddy at Mommy na hindi siya para sa akin. Wala sa tabi ko ang swerte. Pumasok siya sa restaurant. Buti nakita kong litrato niya kaya alam ko ang itsura niya. Sa totoo lang, makapal ang makeup niya. Nakasuot siya ng pulang mini dress na walang strap. Sa maikling pananamit, ay masyadong revealing para sa isang unang pagkakataon na pagkikita nang makarating siya sa table. Out of sheer politeness, nothing else, I stood up. Bumaling lang siya sa akin. Kailangan ko siyang hawakan kung hindi ay mahulog siya. My God, Martin, I'm so damn excited to meet you. Naghahanda na ako simula umaga ngayon. Napasigaw siya sa sobrang nakakairita niyang boses. Oo, pansin ko. Tinuro ko yung damit niya. Nagustuhan mo ba? Hinawakan niya ang braso ko. Ayaw ko lang maging bastos. Sumagot ako. You look good. Saglit na nawala ang excitement sa kanyang mga mata. Marahil dahil inaasahan niya ang isang mahabang pangungusap ng puno ng papuri sa kanyang itsura. Salamat. Ang gwapo mo. Pinunasan niya ang kanyang mga pilikmata. Salamat. Maupo ka muna. Sininyasan ko siyang umupo. Pagkaupo namin, ay ibinigay sa amin ng waiter ang menu. Ano ang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Kukuha na ako ng quinoa salad na may red wine. She said in her sophisticated voice. Salad lang? Sigurado ka bang ayaw mo ng iba? Medyo gulat kong tanong. No, I'm on diet. So nothing but salad for me. Proud niyang sabi. Sige, excuse me please. Tinawag ko ang waitress. Isang quinoa salad para sa kanya. And chicken fried rice. And also make 2 glass of red wine. Okay sir, thank you. The waitress nodded and left. Well, businessman ako sa New York. Nagmamay-ari ako ng Francisco Clothing. Narinig mo na siguro iyon. Oo naman. I love your brand. And there's no doubt. I love your own personal clothing style. Salamat. Sagot ko sa kanya. So ano ang iyong pananaw sa pag-ibig? Tanong niya. Napakalalim.
I always say love is the only thing which keeps us sane. Without love, there is no life. I'm impressed, Martin. Well, for me, love is part of life. Marami pang aspeto sa buhay like money, stability. I mean, money is so much important. Sumasang-ayon ako na ang pera ay mahalaga, ngunit hindi higit sa pag-ibig. Anong gagawin mo sa pag-ibig kung wala kang pera? Sakali ka titira? Sagot niya. Bakit ang babaw niya? Yes, I would. If you have a person who you love and loves you back, that is your home. You didn't need four walls to find a home. Home is where your loved one is. Ito na po ang pagkain ninyo, sir at madam. Pinagsilbihan kami ng waiter. Tahimik lang kaming dalawa na kumakain. Sa totoo lang, ayaw ko siyang kausapin. Matapos malaman na ang pera lang ang mahal niya sa buhay niya. I can't date a girl like her, let alone marry her. I gotta go. I had a good time, but I'm sorry. This can't continue. You and I want different things from life. Tinapos ko na ang date namin. Pero Martin, we can try few more dates. I'm sure we'll be perfect for each other. Sabi sa tono niya. Stephanie, please. It's better if we go our different ways. Sabi ko at tumawag ng taxi para sa kanya. Paalam, Stephanie. Sabi ko at sinunesan siyang umupo sa cup. Tiningnan niya ako ng napaka-negatibong ekspresyon. Parang wait and watch expression. Pero haharapin ko ito mamaya. Sa ngayon kailangan ko lang umuwi at magpahinga. Mom, Dad, nakauwi na po ako. Nasa pool kami, honey. Naririnig ko ang boses ni Mami. Pagtapak ko pa lang sa pool area, tinanong na ako ng nanay ko na nakaupo malapit sa pool. Habang nakalubog ang mga paa niya sa tubig. Kamusta ang date ninyo? Ano ang sasagot ko sa kanya? Sa tingin ko, dapat kong maging tapat sa kanya. Mom, it is not what you think. I met Stephanie. But we are very different people. We want different things from life. So I think this topic's over for good now. Honey, akala ko talaga, bagay kayong dalawa. Malungkot na sabi ni Mami. Mom, it's okay. I will meet my girl at the right time. Binigyan ko siya ng isang mahigpit na yakap. O baka naman nakilala mo na siya. You just need to figure out that she is the one. Girl of your dreams. Lumapit si Daddy sa amin. Mahal na mahal niya ang paglangoy. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng mga hagod ng swimming. Dad, anong ibig mong sabihin? Medyo nalilito kong tanong. I mean to say, baka pumasok na siya sa buhay mo. Pero sa ngayon, hindi mo lang alam na siya na pala ang girl of your dreams. You're everything. Paliwanag ni Daddy. Pag-iisipan ko po, Daddy. Good night, Mami. Humiga ako sa kama at iniisip kong sinabi ni Daddy kanina. Pumasok na siya sa buhay mo. Siya ang babaeng pinapangarap mo. Si Claire. Ang tayong babaeng pumasok sa isip ko. Pumasok na siya sa buhay ko. At talagang pinahanga niya ako. Si Claire na ba ang girl of my dreams? Sa kabilang banda si Claire. It was next Monday I was sipping my coffee at office. Kung nagtataka kayo kung bumalik na si Martin, ang sagot ay hindi. Hindi pa siya bumabalik. Sabi niya sa akin, darating siya sa Friday. Pero today, Monday na, wala pa rin siya. And yes, how much I don't want to miss him. Honestly, namimiss ko siya noong last week pa. Buong araw ako nagtatrabaho sa opisina. Busy ako, pero kulang pa rin.
Nararamdaman ko ito. Namimiss ko ang mga sigaw niya. Namimiss ko ang pagsabi niya na kailangan niya ng coffee. At last, but certainly not the least, ang katotohanang hinalikan niya ako ay tumatakbo sa isip ko araw-araw, bawat minuto. Alam kong dapat ko na siyang kalimutan, pero hindi ko magawa. May dahilan siguro kung bakit niya ako hinalikan, maging pagnanasa. Bigla kong naalala na kailangan kong kunin ang expenses file sa opisina ni Martin at ibigay kay Natalie. Tumayo ako at pumunta sa opisina niya. Pumunta ako sa file shelf at hinanap ito. Kailangan ko talagang ayusin ito ngayon. Napakagulo talaga. Hindi ko alam kung kailan may pumasok sa opisina. Nakatayo lang sa likod ko. Magandang umaga. Narinig ko ang pamilyar at malalim na husky na boses. Bumulong pa talaga siya sa tainga ko. At parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. Martin Francisco, bakit palagi mo itong ginagawa sa akin? Lumingon ako. At nakita ko siyang napatingin sa akin. Bumalik ka na? Gumiti ako ng totoo. Yes, ako nga. Na-miss mo ba ako? Baka sa mga mata niya ang saya. Ano? Tanong ko sa kanya. Tinatanong ko kung paano ang trabaho kapag wala ako. Nakatayo pa rin siya sa malapit. Sigurado akong hindi ito ang tinatanong niya kanina. Tinanong niya ako kung miss ko ba siya. It was great. Lahat ng mga empleyado mo ay natatakot sa iyo na kahit na wala ka rito. Nagtrabaho sila ng maayos. Sabi ko sa hindi na uutal sa gitna na pagkakatayo niya ng napakalamig. Good. I am proud of myself for that. Ganito ba tayo mag-uusap buong araw? I was motioning a little space between us. I kinda don't have any problem. But I also need to work with my laptop. So we'll have to move. I hope you don't mind. Isang mapanuksong ngiti ang ibinigay niya at nag-i-enjoy siya. Talagang hindi, Mr. Francisco. Sabi ko na ikinainis niya. Claire, di ba Martin ang dapat mo itawag sa akin? Nakalimutan ko. Sagot ko sa kanya. Alam mo naman isang linggo kang wala dito. I tend to forget it. Nakalimutan mo ba ang pangalan ko? Oo, nakalimutan mo lang ako. Bulong niya sa kanang tenga ko. Ibig sabihin, magkadikit ang mga pisngi namin. Ang isang kamay niya ay nasa baywang ko at ang isa naman ay nasa istante. Ang mga magkabilang kamay ko ay nakahawak sa coat niya para sa mahal kong buhay. Claire, I think you should. Natalie bragged in the office. Oh my God. Nasa awkward indecent position kami ni Martin. Nanlaki ang mga mata niya. Hanggang sa literal na nakita ko ang paglabas ng eyeballs niya. Oh my God. I'm sorry, Mr. Francisco. I'm really sorry. Mabilis siyang lumingon. Umiling si Martin at pumunta sa upuan niya at umupo. Tumayo ako ng medyo malayo sa bookshelf. Lumingon si Natalie at tumingin sa akin para humingi ng tulong. Pero tiningnan ko siya ng may awa. Sa ngayon wala akong masyadong magawa. I'm sorry, Mr. Francisco. Hindi ko alam na bumalik ka na. Akala ko si Claire lang ang nandito. Kaya pala pumasok ka na parang ikaw ang may-ari ng kumpanyang ito. Na-promote ka kamakailan, di ba? I think I should... Martin, please. It was an innocent mistake. And she said sorry. Don't be hard on her. Kinakailangan kong sumingit ngayon. Maaaring ikansela niya ang kanyang promotion. At karapat dapat
Umiiyak talaga siya. Pasensya na po talaga, sir. Pagbaba ng tingin ni Natalie, Martin glared at her, then looked at me. Ang tingin na nagsasabi, "What now?" Then I gave a look. Let her go. Fine. You may go, Natalie. Mukha pa rin siyang takot na takot. Salamat, Mr. Francisco. Salamat, Claire. Ngumiti siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Ngumiti ako sa kanya. Lumabas siya ng opisina na literal na tumatakbo. Alam kong takot siya. So, nasaan na tayo? Out of nowhere, nasa likod ko na si Martin. Alien ba siya? Sabi ng isip ko. Lumingon ako para harapin siya. I was telling you how dedicated your employees are. Alam ko, they fear me actually. By the way, ibigay mo na lang sa akin ang expenses file. I will check it and give it to you. Then you can take copies of that and circulate to all the HOD. Sige, nasa kanang second drawer ng table mo. Okay. And I need Claire Martinez coffee, please. Coffee in Athens tasted bland. No expense though. But I miss your coffee. Sabi niya sa medyo desperado na boses. Napangiti ako ng nakakaloko. I will be on it. May iba pa ba? I was hoping he comes up with the kiss thing. I wanted an explanation. I'm not a girl who kisses around guys just like that. So that kiss meant something for me. At sana, may ibig sabihin din ito sa kanya. Wala. Yumiko. Sabi niya sa akin. Sa kabilang banda si Martin. Alam kong sinusubukan na Claire na kausapin ako tungkol sa halik. She was trying hard talaga. Pero may iba akong plano. Gusto kong kausapin siya sa buong oras tungkol dito. At ngayon, kailangan kong bumalik sa trabaho. Sa kabilang banda si Claire. Ano iyon? Sigaw ni Natalie sa tenga ko. Pagdating ko sa table niya. Alam kong darating ito. Nakita niya kami sa sobrang awkward na sandali. Obvious naman na susuyuin niya ako. There's nothing to tell. I swear. Umupo ako sa upuan ko at nagsimulang mag-check ng ilang files. Don't try to fool me. Claire, you guys were too close to kissing. Did you guys kiss later? What's going on? Hindi nagawang mapanatiling maayos ni Natalie sa kanyang pag-iisip. No, we didn't kiss. There is nothing going on between us. It's just... Gusto mo siya? Tanong ni Natalie. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.